Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kababayan at mga kaibigan. Ang mga totoong Kristiyano po ba ay dapat pa bang maniwala sa pamahiin? Ano po ba ang sinasabi ng Panginoong Diyos patungkol po sa bagay na ito? Ang sagot po ay ating malalaman dito po sa sinasabi ng Diyos sa mga Israelita noong kapanahunan po ni Propeta Moses. Dito po sa aklat po ng Leviticus, ang kabanata po ay 19, ang talata ay 26. Huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong mag-engkanto, ni magpapamahiin. Malinaw po ang nakasaad sa talata na ang Panginoong Diyos po mismo ang nagbabawal noong kapanahunan pa lamang po ng mga Israelita na maniwala sa pamahiin. Sa panahong Kristiyano po ba ay pinagbabawal pa rin po ba ang paniniwala sa pamahiin? Ang sagot po ay opo. Dito po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ang kabanata po ay 20, ang talata po ay 22. Sa salin po ng magandang balita Biblia, ganito po ang nakasaad. Namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hawak nito, huwag titikin yan, huwag gagalawin iyon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Malinaw po ang nakasaad sa talata na nakasulat po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na bagamat walang word per word na binabanggit na pamahiin, pero alam naman po natin na ang pamahiin po ay kasama po sa alituntunin ng mundong ito na paniniwala lamang at utos o katuruan lamang ng tao. Saan po ba dapat tayo maniwala? Kanino po ba dapat natin isalig ang ating pagtitiwala? Ang sagot po ay sa Diyos po mismo. Ganito po ang ating mababasa na sinabi po ng Panginoong Diyos. Dito po sa aklat po ni Propeta Isaias, ang kabanata po ay 45, ang talata po ay 7. Dito pa rin po sa salin ng magandang balita Biblia, ganito po ang sinasabi po ng Diyos mismo. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at ng kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Malinaw po na ang Panginoong Diyos po mismo ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at ng kapahamakan. Ang Diyos po mismo ang nakakaalam ng ikabubuti o ikakapahamak po natin. Kaya dapat po tayong mas magtiwala sa Diyos kaysa sa pamahiin. Sapagkat malinaw naman po sa mga nabasa nating talata na ang pamahiin po ay gawa-gawa lamang ng tao. Ngunit po ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat na anumang ang kanyang gawin ay maaring mangyari at walang makakapigil kahit sino. Mayroon po bang biblical na explanation na ang Diyos kapag gumawa ay walang makakapigil? Meron po. Dito po sa aklat po ni Propeta Isaias, ang kabanata po ay 43, ang talata po ay 10 hanggang 13. Babasahin ko po sa inyo mga kababayan. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala. At walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil. Malinaw po ang nakasulat sa talata na ang Diyos po mismo ang nagpahayag na sino bang makakapagligtas sa kanyang kamay? Sino bang makakapigil sa kanyang gagawin? Ang sagot po ay wala. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon, sa kanya po natin isalig yung ating mga pagtitiwala, yung ating paniniwala, at wag po tayong maniwala sa pamahiin. Mapalad po ang mga taong nanganganlong sa Panginoon. Magandang gabi po.